December 15, 2025. Pero syempre bago po tayo dumako sa ating pong mga mainit na balita at topic ngayong Monday morning, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, may isang batang pastol na nagbabantay ng mga tupa sa isang burol. Sa kanyang labis na pagkabagot, nakaisip siya ng isang kalokohan para malibang. Maya-maya lang, sumigaw ng malakas ang bata. May lobo! May lobo! Inaatake ng lobo ang tupa. Tulong! Agad naman pong dumating ang mga tao mula sa nayon upang tumulong sa batang pastol at itaboy ang lobo. Ngunit, pagdating nila sa tuktok ng burol, wala naman silang nakitang lobo. Habang tawa naman ang tawa ang batang pastol nang makita ang mga galit na muka ng mga tao. Sa inis ng mga tao, pinagsabihan nila ang bata. Huwag kang sumigaw ng may lobo kung wala namang lobo. At galit na bumalik sa nayon ang mga tao. Maya-maya, muli na namang sumigaw ang batang pastol. Lobo! Lobo! Inaatake ng lobo ang mga tupa. At tuwang-tuwa siya nang makitang muling dumating ang mga tao mula sa nayon upang tumulong. Ngunit nang makita nilang wala na namang lobo, nagalit ang mga tao at sinabing, "Huwag mong gawing biro ang pagsasabi ng may lobo kung wala naman talagang lobo." Sa halip naman na humingi ng tawad, ay ngumiti lamang ang batang pastol habang muling bumababa sa nayon ang mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng batang pastol ang isang tunay na lobo na gumagala sa paligid ng kanyang mga tupa. Takot na takot, tumayo siya at sumigaw ng malakas, "Lobo! Lobo!" Ngunit iniisip ng mga tao na niloloko lamang sila ng bata, kaya hindi sila pumunta upang tumulong. Nang sumapit ang takip silim, nagtataka ang mga tao kung bakit hindi pa umuwi ang batang pastol kasama ang mga tupa. Pumunta sila sa burol upang hanapin siya at doon nila siya natagpuang umiiyak. "Talagang ang may lobo," sabi ng batang pastol. "Sumigaw ako ng lobo, pero bakit hindi kayo dumating?" Isang matandang lalaki ang lumapit sa bata at nagsalita. Walang naniniwala sa isang sinungaling kahit siya'y nagsasabi na ng totoo. Ano ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga po ng Lunes? Mahalaga mga kanyusik ang pagiging tapat sa lahat ng pagkakataon. Walang naidudulot na maganda ang pagsisinungaling kahit sa maliliit na bagay. Dahil kapag paulit-ulit kang nagsisinungaling at nasanay na ang mga tao sa paligid mo na hindi ka nagsasabi ng totoo, kahit pa mga kanyusik dumating doon sa punto na nagsasabi ka na talaga ng totoo, ay hindi na sila maniniwala sa'yo. Lagi nang may doubt, no, na baka nagsisinungaling ka lang, niloloko mo lang sila, at hindi ka talaga nagsasabi ng totoo. Kahit yung tinatawag na white lies, mga kanyusik, no, yung mga maliliit na pagsisinungaling natin, wag po sana na tayong masanay na ginagawa ito. Madalas sa maliliit na pagsisinungaling, doon nagsisimulang masira ang tiwala ng tao sa atin. Huwag po nating sirain ang ating kredibilidad sa ibang tao. Ang tiwala, mga kanyusik, mahirap buuin, ngunit napakadaling masira. Isang kasinungalingan lang ang maaaring magpabagsak sa reputasyon na matagal nating iniingatan. Kaya sa lahat ng pagkakataon,
piliin po natin ng katotohanan. Piliin nating maging tapat at totoo sa ating kapwa. Sabi nga po sa Proverbs chapter 12 verse 22, "The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy." Hindi lang po ang ating kapwa-tao ang hindi natutuwa, mga kanyusi, kapag tayo ay nagsisinungaling, kundi lalong-lalo na ang Panginoon. Kahit ano pa ang gawin nating pagsisinungaling sa ating kapwa, makalusot man tayo sa ating kapwa, no, mga kanyusik, sa Diyos hindi po tayo makakalusot. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin dito sa lupa. Sabi nga, mga kanyusik, no, lahat ng hakbang natin, ultimo yung eksaktong bilang ng ating buhok, alam yan ng Panginoon. Kaya wala tayong maitatago. Makapagsinungaling ka man sa kapwa-tao mo, pero ang Diyos nakikita lahat ng ginagawa mo. Alam niya ang totoo. Alam niya kung tayo ay nagiging tapat o tayo ay nagiging daan sa paglaganap ng kasinungalingan. Yan po, mga kanyusik, ang ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.